Kanina, ayaw niyang mag-start mga ka-vloggers. Ayan ha. Oh. I-on ko na. Tingnan nyo. Neutral. I-on ko. Pero madalas, ayaw niyang kumontak sa loob. Tingnan natin kung kukontak siya. Wala oh. Oh, paano nyo i-start yan? Oh. So, problema yan mga ka-vloggers. Ayun, oh. Wala. Ayaw umi-start ng ano. Kaya kailangan, dahil wala pa, mga ilang araw pa yung ano, bago dumating, kailangan magawang ayun, oh. Yun, oh. Kita nyo? Mahirap yan. Oh, yun, oh. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, hindi mo naka-aircon ang topic natin ngayon ha. Gusto ko lang po kasing ma-share sa inyo yung mga ginagawa ko dito kay Everest. Natural dahil luma, maraming mga lumalabas po ng mga problema na siguro hindi ko mamasabi kung dati nang sira yun o ano. Kaya lang kasi katulad kahapon kasi nung bumiyaya ko, itatid ko sila madam tsaka si architect sa trabaho nila. Bigla na lang ano, habang nakaklats ako, ayaw na niyang bumalik. So mahirap, tumatakbo mag-isa yung Everest natin. So napakadelikado. So para matanggal ko, pipilitin kong ibalik yung clutch. So unang-unang naging problema yon. So sabi ko, tigil muna yung paggawa ng pugon. Stove natin, kailangan harapin ko muna si Everest. Marami akong nakitang problema kay Everest eh. Hindi ko nga lang maharap kasi nagkakalat siya ng langis dito sa flooring natin. So alam ko may problema yung kanyang oil seal doon sa may camshaft niya. Doon sa ibabaw, sa cam, no? So kailangan din ng tamang oras. Wala naman siya problema doon sa may crankshaft na oil seal niya eh. Doon sa taas na nakikita ko, lawa. Hanggang black, nagbabasa, tumutulo siya. Tapos duda ko rin, may problema rin yung crankcase cover niya, yung gasket sa ilalim. So marami pang dapat gawin eh. So iniuna ko muna kahapon mga ka-vloggers yung ating oil seal dito sa may camshaft. Ito po siya oh. Ito mga ka-vloggers, yung oil seal na tinanggal ko. Kung mapapansin ninyo, lawa oh. Basang-basa yan. Tapos nung tinatanggal ko maluwag, nakita nyo, nakalas ko na siya, hindi man lang nasira. Nagkaroon lang siya ng konting gas-gas siguro banda rito eh. Ito. Pero maluwag na maluwag mga ka-vloggers. Hindi to ang original na oil seal na para sa Ford. So nangyari lang, kung titingnan niyo walang pangalan eh. Ang maganda rito para sa akin yung mga knock, ganon. And okay. So yung naikabit ko sa kanya, maganda, masikip. Medyo mapayat lang ng konti rito. Pero maganda po siya, masikip siya dito sa side na to mga ka-vloggers to. So sa ngayon wala nang tagas doon. Ngayon gusto ko lang ipakita rin sa inyo yung isa pang ginawa ko. Yung clutch niya umiipit dahil po etong rubber cap niya, tingnan nyo doon sa secondary to, yung nakakabit doon sa may transmission. Pagmasdan ninyo mga ka-vloggers ha, ayan, focus natin. Ayan o, tumutupi na po to. Ayan o, ayan o, mapupunit na nga eh. So pag clutch mo, tumulak to, iipit na siya, kaya pala hindi bumabalik yung pedal. Ayan mga ka-vloggers ha, ayun kung napapagmasdan nyo, ayan o. Banda rito, ayan, ayan.
Pero dito umiipit yan, no? So, bilang MacGyver, pinalitan ko lang siya ng rubber cap. Yung gantong rubber cap, dalawa binili ko eh. Ito yung sira, diba? Dito to sa secondary, do sa may transmission, no? Ayan, no? Yung umiipit. Ayan. So, nakakita ako, mga ka-vloggers, ng replacement, ayan, no? Na goma lang, ayan. To, timbago. So, tingnan po ninyo. Parehong-pareho. At naikabit ko na doon sa Everest natin yung isa. Extra ko na lang po to. Parang ting stock na lang dito. Tapos, yun naman tungkol doon sa ano niya, yung dito sa master, pinalitan ko rin kasi ang sama na rin po eh, ano, mga ka-vloggers. So, ito yung goma niya. So, naghanap ako. Ang ginawa ko, bumili ako ng isang buong, wala ring mabili mga ka-vloggers, pasensya na. Ito, sabi nung binilang ko, parang sa Corolla daw yata ito ginagamit. Iba to, ayan, no? Dahil kailangan ko lang ng MacGyver solution, ayan, no? Iba to. Pero ang kinuha ko lang po dito, mga ka-vloggers, yung kanyang goma dito. Pero ito, yung buong buo, ayan, no? Buo pa to, tingin ko to, pakikinabangan ko to pag nasira. Yun. Pero hindi sira to, yung ganito nun eh. Yung sa Everest. Yung dito lang po yung sira, to. Ayan, no? Yung ganito. Ito yung sa Everest galing, ha. Nakahoy ko na po yung kasama rito. Ayan, yung dito yan, no? So, walang solusyon mga ka-vloggers eh. Meron na akong mabibili, kaya in-order ko na lahat yun para in case dumating ang pangyayaring ayaw na talaga. Yung tungkol dito sa master, o ordering ko ng buo. Ayan, tingnan nyo ulit sa picture. Ayan, no? Buo. Tapos, yun namang sa kanyang secondary, meron na rin buo. Kaya, palitan ko na lang buo lahat yan, mga ka-vloggers, para may stock na ako para sa kanya. Kasi mahirap na pag nasa biyahe. So, ito yung luma. Tignan naman ninyo, oh. Ayan, dito tayo sa maliwanag. Sira-sira na rin po, oh. Ayan, oh. Oh. Mapupunit na eh, oh. So, kailangan palitan. Okay na po ngayon, nagawa ko naman na lahat eh, walang problema. Ito mga ka-vloggers, tingnan niyo. Si Everest, noon, bago ko gawin to, lawan-lawa rito, itong buong to, sobra, dyan, basang-basa, hanggang doon sa loob ng block na yun, kung nakikita ninyo, yun, tuyo-tuyo na, oh. Oh. Dahil napalitan ko na, winasing ko na po yan, kaya ganyan. Siguro meron pang konti na hindi inabot ng washing, ewan ko lang. Pero tinira ko na lang high pressure washer yan. So, okay na ako dyan. Wala na po siyang problema rito. Ang problema, may nakikita. Dati dito naglalawa ng buo dyan. Yan, lahat ng makikita nyo dyan lawa. Dahil nga sa oil seal na nandito sa ibabaw. Dito sa kanyang cam. So, yung oil seal dito sa kanyang camshaft, napalitan ko na po, wala na akong problema dyan. Pero meron pa rin mga ka-vloggers, hindi na uubos. Andali, baba tayo dito. Ayan, no? Tungkol naman dito sa, ayan, no? Meron pa rin. Hindi na uubos ang problema niya eh. No, hindi ito naman po sa cover dito sa ilalim. Papalitan ko yung gasket niyan mga ka-vloggers. Kailangan magawa. Ayan, no? No, makikita nyo, mayroon pa rin nagtumulo, oh, bandang likod na. Pero yung harapan, wala na. So, problema pa rin yan. Sa isang araw, gagawin ko naman ulit yan. Hindi natatapos mga ka-vloggers. So, ayan, oh, makikita po ninyo. No, ayan, cover niya, oh. Kailangan matanggal yung buong yan. Dahil tumutulo siya. Ayan, oh. Oh. So, kailangan magawa. Marami masyado siyang problema. Kailan lang, pinalitan ko na rin ang gear oil yun doon. Dahil kulay kape na, may halong tubig yun. Nabago ko na rin po sa transmission. Ganun talaga mga ka-vloggers eh. Maraming problema ang lumang sasakyan. Hindi nyo pwede sabihin na wala na kayong gagawin. Talagang laging meron. Basta luma po yung sasakyan ninyo. Tapos yung tungkol naman sa preno,
nagawa ko na rin po. Ito. Kaya mapapansin ninyo, malinis na ngayon ang kanyang brake fluid. Ayan na. Hindi na siya kulay, ano, nung nakakaraan yan, kulay tutong yan, mga ka-vloggers. Kulay, ano, black na, tsaka maraming putik. Mga ka-vloggers, kaya ko kinukwento sa inyo kasi yung isang ka-vlogger natin, nakikiusap siya, parang kakukuha lang din niya ng Everest niya. So, sana daw makapagbigay pa ako ng ilang mga vlog tungkol dito. So, kaya ko ginagawa tong vlog din na to para sa mga may Everest, kung ano mga pwede ninyong remedyo habang hindi pa nakakabili ng pyesa dahil ginagamit yung sasakyan, di ba? So, yan po. So, ngayon, mga ka-vloggers, ang gagawin ko naman, may isa pa siyang problema na kailangan ko munang remedyo. Ito, in-order ko na talaga yung isang pyesa. Ayan, tingnan po ninyo. Yung dito sa ignition niya, ignition switch, yung sa likod. Kasi madalas, kanina nangyari rin, hindi naman sinasabi na sirain ng Ford, kaya lang luma na po siya talaga eh. Sandali, ito. Kanina, ayaw niyang mag-start, mga ka-vloggers. Ayan ha. Oh, i-on ko na. Tingnan nyo, neutral. I-on ko. Pero madalas, ayaw niyang kumontak sa loob. Tingnan natin kung kukontak siya. Wala, oh. Oh, paano nyo i-start yan? Oh. So, problema yan, mga ka-vloggers. Ayun, oh. Wala, ayaw umi-start ng ano. Kaya kailangan, dahil wala pa, mga ilang araw pa yung ano, bago dumating, kailangan magawang ayun, oh, yun, oh. Kita nyo? Mahirap yan. Oh, yun, oh. Ulitin natin, i-start siguro, kumontak, no? Oh. Wala uli, oh. Mahirap yan. Saan kayo pupulutin pagka ganyan? Ayun, oh. Oh. So mga ka-vloggers, kailangan remedyon ko yun. Hindi po pwede yung gano'n na mapapahiya tayo. Ang dami talagang problema, ang dami kong gagawin dito kay Everest. Pero once nagawa ko na po yan, sobra, solve na ako dyan. Kulang ako sa oras dahil ginagawa ko nga yung pugon natin eh. 'Di ba? So, ang gagawin ko ngayon, kakalasin ko muna yung dito sa ignition at para makita po ninyo. Kailangan makita yung mga ka-vloggers kung ano nangyayari dito. Hindi pwede yung ganyan. Mahirap yan. O, yun, oh. 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 Sisira yung starter yan. O, yun, oh. Mahirap, di ba? Talaga problema yan. Kailangan magawa. Oh. Oh, wala, oh. Oh. Hirap eh, oh. Sama. So mamaya na lang po pakikita ko sa inyo yung sinasabi ko, mga ka-vloggers, para sa may mga Everest na may ganitong problema, ha. So ito na, mga ka-vloggers, kailangan nating tanggalin muna tong, asin muna natin yung susi. Ayan, tanggalin muna yung susi. Kailangan tanggalin lahat ng cover dito, ay itong dito sa manibela, para makita natin yung kanya ignition dito. Number 1 lang dito, mga ka-vloggers, no? Kailangan SOP, tanggalin nyo muna yung negative ng battery, ha? Okay, gagawa muna ng mga ano sa makina, lalo't electrical yun, nang nakakabit pa po yung inyong battery, yung negative terminal, ha? Sandali, alisin lang natin. Tanggal na. Ayan, meron siyang 3 screw. Yan, isa, 2, tsaka itong isa rito, mga ka-vloggers, no? Pag natanggal nyo na yan, alis nyo itong cover na to,
Kahit di nyo naalisin sa bandang ibabaw at mabubunot na natin. Sandali. Yun na. Ano na lang dito yan. Ayan na po yung hinahanap natin mga ka-vloggers. So ayan eto. Hindi nyo kailangan tanggalin yung buong susian na yan, ha. Ito lang po. Ito sa likod na to natatanggal yan. At andyan yung contact nun. Meron lang nakaano na suksok doon para pagka tinulak na doon ito, inikot nyo, gagalaw din yung loob nito. Pero ito lang po ang kailangan nating alisin. Tapos mayroong screw doon. Ayan, tanggalin ko lang mga ka-vloggers muna. Ayun, tanggal ko na. Ayun. Ilang terminal? 6. Ha? So ayun, mayroong screw doon mga ka-vloggers. Ayun, ando sa taas. So ito, meron akong pilog na maiksi. Tabutin nyo lang yon. So yun mga ka-vloggers, ang screw. Original ba to? Hindi ko alam. So ito na po yung sinasabi ko. Alisin nyo lang yan. Ayun may sumusuksok sa kanya. Ayun, kung nakikita nyo yun dito sa loob nito. Ayan para pag inikot nyo yung sa susian, tutulak din po to. Mukhang ilang ulit na rin na-repair. So time na rin talaga para palitan. Tingnan nyo mga ka-vloggers dyan sa side ko. Mayroong nabibili na pampalit sa kanya. Tingnan nyo po yan. Kamukhang kamukha siguro nito. Ngayon pagmasdan po ninyo ayan sa gilid. Pareho siguro, di ba? So ito na mga ka-vloggers. Pareho nga nung tinignan ko. Pareho nung nasa Lazada na in-order ko. Ayan tingnan nyo. Same. Galing. Salamat din sa Lazada nga pala dahil lahat ng piyesa nabibili na lang online. Kasi kahit libutin na yung buong Olongapo, wala akong makita. Napakalaking bagay ng pangyayari na nagkaroon ng ganito. Lazada, Shopee, mga super. Nabibili lahat. Walang kahirap-hirap. So bubuksan natin mga ka-vloggers Kailangan maingat kayo dito dahil mayroong maghihiwa-hiwalay na piyesa to. Nayangat ko na itong isang side. Dito na sa kabila. Kailangan dahan-dahan kayo dahil mamaya hindi nyo kabisado. Yari. Mamaya hindi natin maibalik. Na mekus. Sorry sa word Uso lang po yan ngayon Ayun na, alas na siya. Tingnan natin nangyayari sa kanya mga ka-vloggers Ayan Malalay lang. Okay. Ito yung loob po niya Pag-aaralan ko muna mga ka-vloggers kung ano nangyayari sa kanya. Mamaya na lang po Yung mga contact, wala tayong magagawa. Gastado na po yan. 2005 model pa yan mga ka-vloggers. Huwag kayong mag-alala. Hindi kasalanan ng Ford yan. Luma na lang po talaga siyempre. Kung bago naman ang sasakyan ninyo, wala kayong problemang ganyan. So maganda na rin pag bumibili ako ng mga ganyan luma, nagkakaroon tayo ng binablog, di ba? Napapag-aralan pa natin itong mga nangyayari sa sasakyan. So sa ngayon, sa ignition tayo ay kwento ko na sa inyo yung mga ginawa ko nakakaraan. So ito mga ka-vloggers, nakita ko yung problema nito. Andito kung titingnan ninyo to, ito nilinis ko ng to. Nabutas na siya. So ayan kung titingnan nyo sa likod, hindi normal, di ba? Ayan ito.
nagkaroon na siya ng butas doon, no? So nasunog, ibig sabihin uminit. Dahil nung nakakaraan, di ba, ginawa ko nga yung solenoid, sira din na starter. So nacha-challenge lang ako diyan. Ayan, no. So andyan ang problema. Para maremedyohan to, remedyo muna MacGyver habang wala pa yung pampalit. Subukan ko munang hinangan yan para matapalan yan at kumontak muna pag tumapat na dyan yung ano. Hindi po pwede, ha? Pag tapat nun, yari. May butas, oh. Kaya minsan pala totally walang contact, oh. Mukhang natunaw ang dating ng ano, ayan, oh. Malupit. Sa kalumaan na lang siguro. So remedyo lang dito. Ayan, oh. Nabungal, sabi nga. Ayan na, hinanda ko na yung panghinang ko. Titirahin ko na po sa inyo mga ka-vloggers. So, ito, remedyo. Pasintabi na po. Kailangan ko lang remedyohan yung sasakyan ko dahil aking sasakyan yan. At number 1 fan tayo ng Ford. Kaya lang, naglolo ko na yung sasakyan ko. So kailangan kong gawa ng paraan mga ka-vloggers. Hindi normal na may butas yan. Ayun. Dali na lang kikilin yan. Ayan na, tatakpan ko na. Init. Kikikiling ko na lang yan. So okay na ako dyan. Kasi bumabaon yun mga ka-vloggers, yung contact doon, oh. Sa yung letter S. Ayun. Bumabaon sigurado yun. Mangyayari, pagka in-stack ng gano'n, dahil ayaw nga mag-start, yun na siguro umiinit hanggang sa tinunaw niya to. So madali ko na lang gawa ng paraan ngayon to para maging pantayan. Gagawin natin original. Madali lang, ha. Gagawin natin original uli. So ito na po mga ka-vloggers, gumanda na. Pwede na siguro to. Subukan ko muna. Ginamitan ko siya ng kikil. Tapos medyo magaspang na 120 liha. Tapos yung pino 400 siguro to. 1,000 na pala to. Ayan na, oh. Remedyo lang po to, ha. Hindi ko masinasabing gawin ninyo to. Pero yung sasakyan ko di ko na magagamit, eh. Kaya ako nire-remedyohan. Nakita nyo naman, di ko ma-start. Mahirap yan pagka nag-mall. December pa naman ngayon, lagi nasa mall yan. Hindi nyo na mapa-start, patay na. Diba? So yan lang po. Nawala na yung butas mga ka-vloggers, oh. Nilinis ko na rin po to. Binrush ko yung loob. Konting grasa-grasa lang. Konting mekos-mekos. Pasintabi kay mekos-mekos. Sige, okay na yan. So ito mga ka-vloggers, nalinis na. Konting grasa-grasa. Ayan, marami siyang grasa. Hindi marami. Baka hindi kumontak ya pag dinamay nyo. Lagyan nyo lang pang padulas, ha. Pati ito. So lalay uli. Nakabit na natin, ha. Yun. Galing. Buo na uli. Subukan na. Kung anong mangyayari. Inuulit ko. Remedyo lang po to dahil ayaw umandar, ha. Tapos pag dumating yung pampalit ko, palit na rin siya. Kasi mahirap pag natunaw yun. Patay. Balik sa dati. Diba? Sige po, mamaya na lang. So, balik na po tayo. Dito sa ating sasakyan, mga ka-vloggers. Aha. Subukan na ulit nating isalpak to. Kung ano nangyari. Kung nag-improve ba o hindi.
Ayan. Tapos yung screw niya. Ito. Okay. Kabit yung socket. Tapos kakabit natin yung negative ng baterya. Susubukan muna natin. Kailangan bago kayo gumalaw ng kahit na ano, siguruhin ninyo nakatanggal ang negative. Binuulit ko ha. Mahirap na. So, try natin uli. Sana good na sa ngayon. Neutral. Susi. Ba, galing ah. Na mekos-mekos. Ulit. Ayan ha. Oh. Kumusta nyo? Galing. Convincing. Isa pa ulit. Kabilang angulo. Ayan na. Oh. Dito start. Nakachamba na naman ako mga ka-vloggers, di ba? Nabutas po yon dahil kasi pagka ayaw kumontak sigurado pinipirming ganun. So sa tagal, bago mo mabutas yung tansong yun ay masyadong torture na yung starter na yun. Pati solenoid nasira na rin siya dahil siguro ganun tok tok tok. So tatagal na lahat ngayon to. Baka nga hindi na magamit yung binili ko ah. Pero hindi kakabit ko yun. Extra lagi yun. Tatanggalin ko to, kakabit ko yung bago at lagi nakasakay sa kotse itong mga to. So paano mga ka-vloggers? Lalo na doon kay ka-vlogger na humihingi ng mga video tungkol dito sa Everest. Inuulit ko, kaya ako nag-Everest at siguro kahit mabenta ko na to, Everest pa rin ang kukunin ko dahil gusto ko ang performance niya matatag, mabilis, ang ganda ng turbo. Pero challenge din sa akin na gawin lahat ng mga nakikita ko problema. At pag wala nang sira, wala nang tagas, wala nang lahat, super. Diba? Magaling talaga. Hindi po magaling. Nakakatsamba lang. So, paano mga ka-vloggers? Ano pa po ba sasabihin ko? Ito na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam! Okay na. Hindi na ako magtutulak sa mall.